Nagbanta ang Iran na atakehin ng Europa at Estados Unidos kapag hindi tinanggap ni Trump ang kondisyon ng Tehran sa pagtatapos ng digmaan. Habang sinasabi ni Donald Trump na malapit na siyang magkasundo sa Iran, nagbanta ang hukbong bantay ng Rebolusyong Islamiko na palalawakin ang digmaan lampas gitnang silangan kung muling maglulunsad ng mga pag-atake ang Estados Unidos sa Iran. Dagdag pa ng IRGC at ito ay isang sipi, ang aming matitinding pag-atake sa mga lugar na hindi ninyo maisip ay gagawin kayong abo. Kasabay nito, ipinatawag ni Donald Trump ang mga opisyal sa Situation Room ng White House kung saan ginagawa ang mahalagang desisyon ng Amerika. Pagkatapos, inanunsyo ng Pentagon na inihahanda ang hukbo para sa operasyong panlupa sa Iran. Ako si Alexei Pichi, pag-usapan natin ito ng makasama. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa YouTube channel na ito, i-like ang episode na ito, mag-iwan ng kahit anong komento, at mga kaibigan, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Makikita ang link sa video description, pati na rin ang link sa aking eksklusibong Ukrainian language YouTube channel. Kung nais ninyong mapanood ang mga episode ko sa Ukrainian, pumunta lang at mag-subscribe para suportahan ang bagong Ukrainian language na YouTube channel. Kamakailan, muling tiniyak ni Donald Trump na halos napirmahan na ang kasunduang pangkapayapaan sa Iran. Ilang detalye na lang ang kulang. Kumbaga, kaya niya kinansela ang pag-atake sa Iran. Higit pa dyan, sinabi mismo ni Donald Trump na ang digmaan sa Iran ay magiging napakapopular sa loob ng Estados Unidos ng Amerika. Ayon kay Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos, hindi suportado ng mga Amerikano ang digmaan sa Iran dahil hindi nila alam ang dahilan nito. Narito ang kanyang pahayag. Sabi nila hindi raw popular ang digmaan, pero para sa akin, popular ito dahil lumalaban tayo para hindi makakuha ng sandatang nuklear ang Iran na maaari nilang gamitin para wasakin halimbawa ang Los Angeles. Kung naipaliwanag lang natin ito sa mga tao, pero wala akong oras dahil abala ako sa pamumuno sa digmaan. Para sa akin, hindi mahalaga ang kasikatan ng digmaang ito dahil kailangan itong gawin ng Estados Unidos. Pero si Donald Trump mismo parang hindi niya alam na ang kasikatan ng digmaan sa US ay pwedeng lumabas sa ibang anyo. Nagbanta ang Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps na palalawakin ang digmaan lampas gitnang silangan kung muling maglulunsad ang Estados Unidos ng mga pag-atake sa Iran. Naglabas ang KSIR ng opisyal na pahayag na ganito ang nilalaman, CP. Kung maulit ang agresyon laban sa Iran, ang ipinangakong digmaan sa rehiyon ay lalampas na ngayon sa hangganan ng gitnang silangan. Ang matitindi naming pag-atake sa dinyo inaasahang lugar ay gagawing abo kayo. Ngayon, ayon sa mga eksperto, maaaring tangka ng Iran na atakihin ang mga Europeo mismo o baka pati isama pa sa mga provokasyon laban sa Amerika ang Cuba na ngayon ay nagbabantang digmaan at nakatanggap na ng mga drone na Shahed mula sa Iran. Malabo mang direktang umatake ang Cuba, posible pa rin itong magdulot ng kaguluhan. Lalong humihina ang tigil putukan ng Amerika at Iran. Noong Lunes, Mayo 18, ipinahayag ni Pangulong Donald Trump na ipagpapaliban muna ang malawakang pag-atake sa Iran para bigyang daan ang diplomatikong pag-uusap. Kasabay nito, binalaan niyang palalakasin ang kampanyang militar kung hindi susunod ang Iran sa katanggap-tanggap na kondisyon ng White House. Nangyari ito bago ang pahayag ng Corps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon. Nagpatawag si Trump ng pagpupulong kasama ang mga mataas na opisyal sa seguridad para sa briefing sa mga posibleng military opsyon laban sa Iran. Naganap ang pagpupulong ilang oras matapos ianunsyo ni Trump ang pagsuspinde ng mga pag-atake na ayon sa kanya ay nakatakda sanang gawin noong Martes. Patuloy iginiit ni Trump na may ilang araw na lang ang Iran para makamit ang diplomatikong tagumpay kundi muling magsisimula ang digmaan. At nitong Lunes ng gabi, sinabi niya na ang deadline at heto ang CP, 2 o 3 araw, maaring Biyernes o Sabado o baka simula ng susunod na linggo. Wakas ng CP. Ito ay paraan ni Trump ng pantukoy sa posibleng bagong pag-atake sa Iran. 2 o 3 araw, Biyernes, Sabado o baka sa susunod na linggo. Kahit paulit-ulit nagbanta si Trump ng aksyong militar tuwing tigil putukan, ngunit hindi tinupad, ang pag-inform sa kanya ng mga planong militar noong Lunes ay napapakitang seryoso niyang pinag-iisipan ang muling pagsisimula ng digmaan. Ayon sa mga opisyal ng Amerika at pinagkukunan sa gitnang silangan, ipinagpaliban ni Trump ang mga bagong pag-atake ngayong linggo.
Bahagi rin itong dulot ng mga pangamba na ipinahayag ng ilang mga lider ng mga bansa sa Persian Gulf tungkol sa posibleng ganti ng Iran laban sa kanilang mga pasilidad ng langis at infrastruktura. Paalala ko, sinabi ni Trump na di umano'y tumawag sa kanya ang mga lider ng mga bansa sa Persian Gulf, Saudi Arabia, Qatar at Emirates at nakiusap na huwag niyang ipagpatuloy ang digmaan dahil gusto nilang bigyan pa ng pagkakataon ang mga pag-uusap at iba pa. Ngunit itinanggi ng mga bansa sa Persian Gulf ang impormasyon, sinabing, hindi kami tumawag o humingi ng kahit ano at di namin alam ang tinutukoy. Sa pagpupulong ng mga opisyal sa White House, tinalakay ang mga susunod na hakbang sa digmaan laban sa Iran, kalagayan ng diplomatikong pagsisikap at mga planong militar ng Estados Unidos para sa mga pag-atake sa Iran. Ayon sa mga ulat, nagiging mas agresibo si Trump at handang umatake dahil hindi niya alam paano makaalis sa sitwasyon. Pero narito ang isang sipi mula sa Axios. Marami pang Amerikanong opisyal ang nagulat sa sinabi ni Trump noong Lunes at aminadong di nila alam kung saan talaga siya patungo. May naniniwalang maaari niyang ipagpaliban ang desisyon kung walang diplomatikong tagumpay. At narito ang rurok ng kwentong ito. Matapos ang pagpupulong sa White House, sinabi ng Pentagon na bukas pa rin para kay Pangulong Donald Trump ang opsyon ng panlupang operasyon ng tropang Amerikano sa Iran. Inihayag ito ni Donald Daniel Zimmerman, katulong ng pinuno ng Pentagon sa internasyonal na usapin sa Kongreso. Ayon sa ulat ng New York Times noong Mayo 16, naghahanda ang Estados Unidos at Israel para sa posibleng muling operasyon militar laban sa Iran ngayong linggo. Isa sa mga senaryo ay ang pagpapadala ng American Special Forces para maghanap ng underground nuclear material sa pasilidad sa Isfahan. Ang alternatibong opsyon ay mas agresibong pambobomba sa infrastruktura ng Iran. Ayon kay General Dan Kane, pinuno ng pinagsamang komite ng mga hepe ng hukbong sandatahan, noong Mayo, mahigit 50,000 ang Amerikanong sundalo, 2 aircraft carrier, higit 10 destroyer at 12 dosenang eroplanong pandigma ay nananatiling handang muling simulan ng malalaking operasyon laban sa Iran kung ibibigay ang kaukulang utos. Ngunit nais kong sabihin na ngayon may 5,000 Marines at 2,000 paratrooper mula ika-82 Airborne Division sa gitnang silangan. Ayon sa militar, maaring magsagawa ang mga puwersang ito ng operasyon para kunin ang nuclear materials ng Iran sa Isfahan at gamitin din para sakupin ang isla ng Kark na sentro ng pag-export ng lanis ng Iran. Kaya't umiinit ang sitwasyon at sinusubukan ng Iran pigilan ito sa pamamagitan ng bagong mga banta. Dito ko ilalagay ang tuldok, ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o sa pamamagitan ng QR code na makikita sa inyong mga screen. Paalala lang din, mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel na nasa wikang Ukrainian. Ang link ay nasa description din ng video na ito. Yun lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.